Dahil sa kasalanan, ngayon matatanggap ko ang parusa mula sa mga Diyos. Kailangan bang ganito ang anyo? Kailangan bang ganito ang anyo ko habang buhay? Mula sa sandaling ito, na ang itsura ng halimaw ay nagdala ng kaguluhan sa kaharian ng Camelot. Kailangang humanap ng paraan ng hari para mabawi ang tiwala at kaligtasan ng mga mamamayan. Kamahalan, nagkaroon lang ng higit pang balita na isang bagong halimaw ang lumitaw sa kagubatan na nakapinsala sa maraming tao at mga hayop. Marami din kami pinadala, pero walang kayang tumalo dito. Anong dapat nating gawin? Kamahalan, maaari kang maghanap ng mga mahuhusay na tao doon. Tiyak na mayroong isang tao na magagawa to. Naisip ko na rin yan. Napakadelikado nito. Kailangan ng mga taong yun na mainit na puso, matapang na loob at malamig na ulo para maunawaan ang sitwasyon. Kamahalan, ang ating kaharian ng Camelot ay tiyak na maraming mahuhusay na mandirigma na tutugon sa ating pangangailangan. Sige, magagamit ko rin ang pagkakataong ito para makahanap ng makatwirang tagapagmana. Kamahalan, kung si Prinsipe Lancelot, isa siyang talentado na tao na kayang... Anak ko, siya ay may talino ngunit walang kabutihan. Makakahanap kaya ng mga tamang tao ang mayabang at mapagmataas na tao na tulad niya? Gumawa ka ng anunsyo upang maghanap ng mandirigma. Kailangan mo lang sabihin na naghahanap kami ng mga mahuhusay na tao na maglalakas loob na talunin ang halimaw para sa bansa. Kamahalan, patawarin mo ko sa pagtatanong ng dahilan. Ayokong pag-usapan ang paghanap ng kapalit. Dahil gusto ko lang siyang maging isang tao kayang magsakripisyo para sa bayan. Para sa tao, hindi para sa kayamanan at kapangyarihan. Opo, naintindihan ko. Ang aking ama ay hindi naniniwala sa kanyang anak. Kung gayon, sasali ako sa patimpalak upang patunayan sa aking ama na ako ay karapat-dapat na mamuno sa bansang ito. Ang anunsyo ng hari ay nagpasigla sa maraming binata at dumating upang magparehistro. Hindi lang nila inaasahan na gustong sumali ni Prinsipe Lancelot para patunayan ang kanyang kakayahan. Sa mga kalahok, mayroong isang talentadong binata na nagngangalang Arthur Pendragon. Si Arthur ay sumali sa patimpalak dahil gusto niyang mag-ambag at protektahan ang bansa. Sino ka? Ang tapang mong lumapit sa prinsipe. Prinsipe, karangalan kong sundan ka. Matalino ka rin. Ikaw ang magiging alagad ko mula ngayon. Salamat, prinsipe. Kakayanin ko. Oh, may sumunod sa prinsipe. Bakit hindi ko naisip yun? Isang mambobola lang yun. Lahat kayo, makinig! May anunsyo ang ating hari. Ang makapangyarihang mga bayani, salamat sa pagsagot sa aking panawagan. Sana ay talunin niyong lahat ang halimaw na nananalasa sa ating kaharian. Oo! Mga Ginoo, para mapaghandaan ang nalalapit na laban, gumawa ako ng maraming sandata. Mangyaring pumili para sa iyong sarili ng isang sandata na nababagay sa inyong kamay. Tandaan, hindi natin matatanggap ang pag-atake sa isa't isa. Ang sino mang lumabag, agad na magiging kriminal. Para sa Camelot! Para sa Camelot! Sa tuwing susubukan ni Arthur na kumuha ng espada, iba ang lalaban para dito. Sa kanyang maliit na figura, napailing na lang si Arthur at hindi pinansin. Si Prinsipe Lancelot ay hindi ordinaryong tao. Sa kanyang karanasan, nalaman ni Lancelot kung aling espada ang magandang espada. Dahil doon, natagpuan niya ang pinakahanda, pinakamatibay at pinakamagandang espada.
Ito marahil ang maalamat na espada na Excalibur. Akong nakakuha nito. Napakagaling ng mata ng prinsipe. Hindi ka ba nakakuha ng armas? Wala pa akong nahanap na angkop na sandata. Uy, hindi mo dapat. Tumigil ka! Alam mo bang si Prinsipe Lancelot ito? Gusto mong atakihin ng prinsipe? Isang duwag. Nakahanap ka na ng sarili mong sandata. Isang duwag na may kalawang na espada. Karapat dapat. Tama ang sinabi ng prinsipe. Pumunta ka ba dito para maglaro? Hindi ito mahalaga sa akin para pag-aksayahan ko ng oras. Kaya, pinagtagpo tayo ng tadhana. Hindi nagtagal, natagpuan ni Prinsipe Lancelot at kanyang mga tauhan ang natutulog na halimaw. Nais nilang samantalahin ang pagkakataong ito upang magapi ito. Ngunit sa kasamaang palad, walang taliman maaaring makapinsala. Sa balat, nakasintigas ng bakal ng halimaw. Hindi gumagana. Anong susunod ang gagawin? Huwag kang lumapit dito. Ang halimaw ay umuhol ng napakalakas na ang duwag ay hindi na makakatayo. Sa sobrang takot at walang magawa, lahat ay tumakbo. Nakalimutan ng orihinal na layunin. Maliban sa maliit na si Arthur. Dito ka lang at hawakan mo ito para sa akin. Prinsipe! Duwag! Naglakas loob siyang ilagay sa panganib ang iba. Hindi ako tatakbo. Kailangan kong lumaban. Tulungan mo ako! Poprotektahan kita. Sa lakas ng loob at tapang upang protektahan ng mahihina, ang maalamat na espada na Excalibur ay nagising. Nalaglag ang pangit na panlabas na anyo. Ang espada ay naging mas maliwanag at mas malakas kaysa dati. Natin natulungan si Arthur sa mahimalang pagtagumpayan ng hamon. Nahanap ko na ang taong yun. Ang isa ay pinili ng espadang Excalibur. Nakapagtataka na matagumpay na natalo ng mga bayani ang halimaw nang hindi nag-iiwan ng labis na pinsala. Sa ngalan ng mga tao ng Camelot, tanggapin ang aking pasasalamat. Kamahalan, pakiusap, huwag gawin yan! Kamahalan, ikaw? Ako ay matanda at mahina na. Wala akong maitutulong. Kaya bakit hindi ako yuyuko upang magpasalamat sa mga taong nagpoprotekta sa kaharian na ito sa kanilang buhay. Tsaka gusto ko rin i-anunsyo. Pagkatapos ng laban, nakilala na rin ninyo ang taong may pinakadakilang galing. Si Arthur. Lumaban ang lalaking ito para hanapin ang halimaw at tinalo ito. Salamat sa walang hanggang katapangan na iyon. Walang sino man ang kailangang mamatay. Lakas ng loob ang tumayo para lumaban. Matapang ka. Ang pagharap sa panunukson ang hindi nagagalit. Meron kang malamig na ulo. At higit sa lahat, binitawan mo ang hindi pagkakaunawaan at iniligtas ang buhay ng ibang tao. Iyon ay mahalaga at may mabait na puso. Ang maalamat na espada mismo ay kinilala ang malinaw na katotohanan iyon. Ano ang gusto mong maging gantimpala? Kamahalan, ang layunin ko ay protektahan lang ang mga tao. Yun lang naman ang gusto ko. Wala akong ibang kahilingan. Napakahusay. Ang isang taong parehong may talento at mabuti ay ang pinakamahalagang katangian ng isang matalinong hari. Ama, tumututol ako. Prinsipe, Sabihin mo, sabi mo itong si Arthur ang may pinakamalaking kontribusyon. Maswerte lang na natalo niya ang halimaw at ang halimaw ay pagod na sa mga pag-atake ko at iba pa. Nasaan siya nun? Tama, bakit hindi na kami tinulungan? Paano magiging bayani ang ganong uri ng tao? Arthur, hinahamon kita sa isang laban sa akin nang walang armas. Lancelot, hindi ito lugar para maglaro.
Arthur, tumayo ka! Hindi kita kikilalanin bilang hari ng kahariang ito. Lancelot, gusto mong suwayin ang utos ng hari? Dapat, kayang makuha ng hari ang puso ng iba, hindi ba, ama? Kung ganun, hayaan siyang patunayan na siya ay may kakayahang talunin ng isang kabalyero. Ang mananalo ay magiging hari. Duwag! Kung ikaw mismo ay hindi mo kayang manalo laban sa akin, tanggapin mo na isa ka lang balakid. Kamahalan, nais kong tanggapin ang hamon na ito. Kung hindi, hindi matatapos ang lahat. Ikaw, kaya mo? Hindi ko ipagkakanulo ang iyong pananampalataya. Duelo, walang armas. Tinatanggap ko. Kung wala ang espada, wala ka. Tinanggap ni Arthur ang hamon mula kay Lancelot dahil sa tiwala ng lalaki na wala ng pasensya ang masamang prinsipe. Ang dalawa ay sumugod sa labanan na parang dalawang tunay na lalaki. Ngunit sa harap ng lahat, ang antas ni Lancelot ay ganap na hindi karapat-dapat para pansinin ni Arthur. Arthur, matapang kang bastusin ako. Kunin mo to. Ang lakas ng loob mo. Sa kamay ni Arthur, kuminang ang banal na espada na nagpapakita ng dakilang kamahalan. Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng paglabag ng mga patakaran sa tunggalian? Tanggapin mo ang parusa! Kung tutusin, walang kabuluhan ang ganitong sakripisyo. Prinsipe, pag-isipan mo ang iyong mga aksyon. Sa totoo lang, hindi naman basta-basta ang kakayahan ng prinsipe na pinagseselosan maging ng mga titibay na sundalo. Pero masyadong malupit ang dignidad at ugali mo at laging mong minamaliit ang iba. Ako'y... Bilang tagapagmana ng trono, hindi hahayaan ni Arthur na masayang ang talento mo. Prinsipe Lancelot, simula ngayon, ikaw na magiging personal na kabalyero ng bagong hari. Ako? Salamat. Ito ay tunay na anyo ng isang matalinong hari. Hindi ako nagkamali sa piniling tao. Binabati kita, kamahalan! Ang digmaang sibil ay natapos sa loob lamang ng ilang sandali. Ngunit sapat na para sa iba na humanga at igalang ang binatang ito, ang bagong hari, mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Noong unang panahon, nangyari ang kwentong ito nung panahong lumitaw ang mga kulay sa mundo. Sa isang maganda at maaraw na umaga, ang 7 kulay na nagngangalang pula, kahel, dilaw, berde, asul, indigo at lila ay nagtipon sa langit. Kahit saan sila magpunta, ginawa nilang maliwanag ang mga ulap na may magandang kulay. Gaano kaningning? Tignan mo, dahil sa inyong lahat, napakaganda nating nagniningning. Ngunit ang mga kulay ay madalas na naiinggit sa isa't isa. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Tignan nyo mga pulang ulap. Napakalakas nila. Hindi maaari. Ang dilaw na ulap doon ay mas maganda. Ang inyong pagtatalo ay walang katuturan. Ang mga ulap ay mas maganda dahil sa aking kulay. Lahat kayo ay mali dahil ito sa akin. Dahil sa akin ito. Hindi dahil sa akin to. Bakit hindi tayo magsagawa ng kompetisyon upang alamin kung aling kulay ang pinakamaganda? Napagtanto ng 7 kulay na ang mungkahing ito ay makatwiran, kaya't nagsimula sila ng isang mainit na debate. Nagsalita muna si Berde. Siyempre ako yon. Ako ang simbolo ng buhay. Tignan mo ang masasaganang halaman. Lahat sila ay nagtataglay ng aking kulay. Dahil sa akin, pagdating ng tagsibol, ang lahat ay nagiging berde. Kung wala ako, lahat ay mawawala at magiging katakot-takot. Ako din ang simbolo ng pag-asa. Palaging ako ang pinipili ng mga tao sa ilalarawan ng pag-asa. Dahil doon, walang alinlangan, ako ang pinakamahusay na kulay. Huwag kang magsalita ng walang kataturan. Ang iyong berdeng kulay ay wala kumpara sa aking kulay. Tignan mo ang malawak na langit na ito. At ang malawak na dagat sa ibaba. Sa palagay mo, mas malaki ka kaysa sa akin? Ako ang kulay ng tubig. Kung walang tubig ang iyong mga halaman at bulaklak ay hindi mabubuhay.
Kinakailangan ng tubig. Kung wala ang aking kulay, lahat ng tao at halaman ay malalanta. Ako rin ang simbolo ng kapayapaan. Sino sa mundo ang nagnanais ng magkaroon ng gera, tama? Kaya't ako ang pinakamahusay. Hindi yan pwede. Meron pang mas malaking kulay kaysa sa akin? Narito ang kulay ng araw at buwan at ang lahat ng mga bituin. Tanging ang aking kulay lamang ang makakapagdala ng kagalakan sa init ng ating buhay. Kung wala ako, ang lahat ay mananatiling malungkot magpakailanman. Ang aking kulay ay kumakatawan din sa makapangyarihan at kasaganaan. Nakakita ka na ba ng anumang palasyo nang wala ang aking ginuntuang kulay? Dapat mong tingnan ang lahat sa mga nagsasayawang ginto. Napakaganda nila, lahat sila ay may kulay ko. Sapat na ba yun upang patunayan na ako ang pinakamagandang kulay? Napakahina mo, ako ang pinakamakapangyarihang kulay. Sapagkat ako ang kinakatawan ng kaalaman at pinakamarunong, ang bawat isa ay handang sumunod sa aking mga utos dahil kung sino ang may kaalaman ay magiging pinakamahusay. Kung wala ang aking kulay, lahat ay magiging mangmang. Ako din ang sagisag ng walang hanggang pag-ibig at katapatan. Sa makatuwid, lumitaw ako sanman sa mundong ito. Ang bawat isa ay mahilig sa bagay na lila kaysa sa iba dahil mahiwaga ako. Makinang at ako din ang pinakakaakit-akit na kulay. Sandali lang, isipin natin ang aking kulay. Ako ang kulay ng sumasagisag sa katahimikan at pagiging banayad. Mahalaga ang kulay ko sapagkat ito ang kumakatawan sa kaluluwa, kaisipan at kapanahunan. Kung wala ko, lahat ay hindi magiging espesyal. Ang indigo ay kumakatawan sa paniniwala, pananalamin, banayad na pagpapahinga. Kinakailangan sa buhay ang aking kulay upang maging balanse. Naiiba ako sa inyong lahat, ako'y natatangi. Ako ang kulay ng kalusugan at walang katapusang lakas. Tignan ang masarap at masustansyang prutas. Mga dalandan, tangerine, kalabasa, karot, papaya, makikita mo na ang kahel ay mas marami. Kailangan ako ng lahat upang mapanatili ang kanilang lakas at mapalakas ang kanilang kalusugan. Ako rin ang simbolo ng kabataan, kumpiyansa at pagbabago. Iyon ang mga mahahalagang bagay sa mundo. Ang iyong kagandahan ay hindi maaaring ihambing sa akin, kaya tiyak na ako ang pinakamahusay na kulay. Tama na yan! Ako ang kulay ng dugo, ang kulay ng sigla at ng tapang. Mahalaga ako para sa anumang nabubuhay na nilalang. Tignan mo ang apoy na yon. Ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo at mayroon ang kulay ko. Ako rin ang simbolo ng pag-ibig at pagnanasa. Paano mananatili ang mundong ito kung wala ako? Kapag ganun, mawawala ng sigla ang lahat at ang lahat ay magiging malabo at kulay abo. Dahil dito ako ang nagwagi. Ang pagtatalo ay tila walang katapusan. Lahat ay may kani-kanilang mga kadahilanan. Ang 7 kulay ay naging iritable at ang kanilang debate ay mas tumindi. Naghiwalay sila. Ang bawat isa ay nagtungo sa tigisang ulap para sa kanilang sarili at pagkatapos ay nakatingin sila sa bawat isa. Nasaksihan ng araw sa itaasan lahat. O ang aking mga mangmang na kulay, paano ko ngayon maipapaunawa at mababago ang kanilang pag-iisip? Biglang lumiwanag ang mukha ng araw sa tuwa. Mabilis na nakaisip ng plano ang araw. Humingi siya ng tulong sa isang malaki at kulay abong ulap. Masaya siyang sumang-ayon at dahang-dahang umangat at tinakpan ang kalangitan. Anong nangyayari sa langit? Araw, nasan ka? Ayokong maglaro ng taguan at paghanap ng ganito. Biglang kumislap ang kidlat. Sinundan ng isang malakas na kulog. Umihip ang hangin at nagsimulang bumagsak ang tubig mula sa kulay abong ulap. Isang malakas na ulan. Habang malakas ang buhos ng ulan sa mga kulay, lahat sila ay nagamba at nalito. Ay naku, hindi naman dapat umulan ngayon. Tulungan niyo ako, sasaktan ako sa patak ng ulan. O ang hangin na ito ay mabilis akong tatangayin. Lahat ng mga halaman at bulaklak ay mabilis mamamatay dahil sa pagbaha.
Isang kapustusan ng ulan na ito. Inaatake nila ako kahit ako ang kanilang kulay. Hindi ko kaya to. Hindi ako makapag-isip ng tahimik kung ganito ang lagay ng panahon. Bilisan mo, magtipon tayo upang protektahan ang isa't isa. Yan lamang ang paraan upang malampasan ang ating mabangis na bagyo. Sinunod ang payo ni Lila. Ang 7 diwata ay nagtabi-tabi at naghawak-hawak ng kamay upang labanan ng bagyo. Simula noon ang malakas na hangin ay hindi na kayang liparin ng 7 magkakaibigan. Tinakpan ng 7 diwata ang bawat isa mula sa pagbuhos ng ulan hanggang sa tumigil ito. At pagkatapos, napakahimalang lumitaw ang isang magandang bahaghari sa kalangitan. Mula sa bahagharing ito, unti-unting lumitaw ang araw at nagliwanag sa buong mundo. Ang 7 kulay ay labis na namangha sapagkat ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita nila ang kanilang kagandahan. Hoy, maaari mo bang sabihin sa akin kung anong nangyayari? Ito ba? Ito bang itsura pag magkakasama tayo? Diyos ko, napakaganda. Kami ay nagniningning na kasing liwanag ng araw. Gayunpaman, hindi natin ito malalaman. Iyon ang iyong kagandahan at iyong lakas. Sayang kung lahat kayo ay patuloy na nag-iinggit sa isa't isa at hindi nalaman ito. Ang bawat kulay ay nilikha ng may sariling misyon at kahulugan. Kayong lahat ay may kakayahang magpaganda ng buhay na ito. Itigil na ang pagiging makasarili. Sa halip, subukang mabuhay ng maayos at gawing mas maganda ang mundong itong magkakasama. Naisip ng 7 diwata na ito'y makatwiran. Lahat sila'y masayang sumang-ayon sa mungkahi ng araw. Simula ngayon tuwing uulan, bakit hindi kayo magsama-samang lumikha ng isang magandang bahaghari upang maging sagisag na inyong pagkakaisa? Ang bahaghari ay simbolo rin ng pag-asa at pagkakaintindihan. Iyon ang paraan kung paano ginamit ng araw ang ulan bilang tagapamagitan tuwing ang 7 kulay ay nagtatalo. Simula noon pagkatapos ng ulan, ang bahaghari na may 7 magagandang at nagniningning na kulay ay lumalabas sa kalangitan. Ito ay sa tuwing ang 7 diwatang pula, kahel, dilaw, berde, asul, indigo at lila ay nagkakasundo at nagsama-samang nilikha ang kulay ng buhay.